Pwede po tayo magtalastasan ngayon hanggang 6:30 po at meron daw po kaming pag-uugnayan na pamilya. Joke lang. Morning po. Hello po. Patanong po, Okay po. um, unahan ko na po sa mga kapatid. Yung nagaganap po ngayon um, sa mga bayan na nagkakaroon ng digmaan na nadagdagan na po nung unang nangyari yung dalawang magkapatid. Ngayon naman yung magkapitbahay naman po. Um, ang tanong ko po, hindi po kaya ito hindi siya lumala ng masyado po. Sabihin, baka ito po ba yung parang initial po na process para ang tinuran po sa kalagitnaan na pagkakaisa ng reliyon ay maganap po. Salamat po. Katulad ng wika nga, talinghaga nila itong naunawaan. Ang pakikipagdigmaan ay hindi dapat sabayan-sabayan. Hindi natin masisisi ang bawat isa sa kadahilan ng hindi sila magkaunawaan. Hindi sila magkasundo at magbigayan. Wala yung pagpapatawaran sa isa't isa. Marahil ng papatawaran, hindi bukal sa kalooban. Kung kayo'y magpapatawad, patawarin ninyo siya ng mayroong katapatan. Hindi nyo rin maalis sa inyong damdamin na ang sugat na naging sanhi ng mga kaguluhan na yan ay hindi mawawala. Ito ay isang pilat o isang peklat sa isang kabuuan. Ito naman ay dapat unawain ng bawat isa. Ito ay isang aral na dapat hindi na nila buksang pangmali. Hindi na muling gawin pa o ulitin ng pagkukulang at pagkakamali. Kung ang isang kabuuan at isang kalagayan ay mayroong pangunawa, magkakaroon sila ng kapanatagan. Aanhin niyo ang pagsira ng inyong bayan at sa isang bayan. Aanhin niyo ang pagtigil ng buhay at aanhin niyo ang karangalan. Kung ang inyong mga kabuuan naman ay malulugmok sa gitna ng pagkukulang at pagkakasala, sino ngayon ang magtatagumpay sa bagay na yan? Alalahanin niyo na ang buhay ay mahalaga. Alalahanin niyo yung nilagak sa inyo ng dakilang lumikha at kayo hiningahan upang kayo'y magkaroon ng buhay. Kung magkagayon, kailangan bigyan ng buhay ang talinghagang nariyan sa banal na aklat. Hindi iwibigay nila na ang pagkakapanganak ng poong may kapal ay nasa aming bayan. Dito isinilang ang bugtong na anak. Kung ito'y maunawa ng buong sandaibigan, isinilang ang bugtong na anak sa kalagitnaan ng inyong kabuuan. At kaya nga kumakatok siyang muli sa bawat pintuan upang ito'y makilala ng sambahayan kung sino ang nasa labas ng pintuang iyan. Kung sino ang dapat pumasok sa kanyang kabuuan. Kapag naghari ang dakilang lumikha sa inyong bayan, mapapanatag, magkakaroon ng kalakasan at kaalawanan, magkakaroon ng karunungan, at ang liwanag ay maghahari sa kanyang sambahayan habang siya'y nabubuhay. Habang siya'y naglalakbay sa kapatagan ng lumpang ito, ang liwanag na yan ay mayahatid niya saan mang dumako ang kanyang panglaba. Huwag niyong ilagay sa inyong mga bumbunan ang galit, ang kasuklaman, at ang mga bagay na yan ay magbibigay ng kaligaligan, kaguluhan, pagdidigmaan. Kaya manatili ang bawat isa sa banal na salita ng poong may kapal
wiwikain sa inyo ano man ang kanilang pagkakaalam sa banal na kasulatan na yan. Ang kanilang pagkurap o kanilang pag-idlip, ako'y dadako sa kanilang sambahayan. Kaya nga, kung iyong matatandaan, kumakatok ang Ama sa ilang pag-aaral ninyo, kumakatok sa bawat pintuan ang dakilang lumikha. Kaya kung ito'y kanilang bibigyan ng pansin at una at paparoonin sa kalagitnaan ng kanilang tahanan, ang kapayapaan at kapanatagan ay maghari sa anumang sulok ng sambahayan mula ngayon at magpasawalan. Naunawaan niyo ba, aking mga kapatid? Opo, maraming pong salamat. Sino pa po ang makipag-talastasan sa atin? Wala na po bang makikipag-talastasan? Kung wala pa pong magtatanong na lang po ulit. Ako na lang po yung tatanong. Pasensya na po, dadagdagan ko. Medyo sa personal naman po ngayon, kanina medyo sa pangkalahatan. Sa personal po, magtatanong po, yung kanina ko pong binahagi, tatanong ko po sana kung may kapal sa Kuya Yosua, kung paano ko po, kasi pag sumasagi sa isipan ko po yung aking problema po talaga, problema namin lahat. Um, Parang gusto kong tanong, paano, paano kaya ang gagawin ko po para magkaroon ako ng kapanatagan yun sa aking problema, sa aming problema pong lahat. Oo nga, ang problema ng bawat isa ay pananalapi. Pero totohanan po. Pananalapi ang problema. Tandaan ninyo, hindi kayo bibigyan niyan ng suliranin niyan kung hindi nyo niyakap. Ibig sabihin, kagaya mo nagpagawa ka ng tahanan. Nasalat ang iyong lukbutan o naubos yung lukbutan mo. May kakulangan ka, naghanap ka ng paraan. Mababayaran mo yan. Huwag kang mag-alala. Mababayaran mo yan. Mababayaran nyo yan. Huwag kang mag-alala. Bukas makalawa, makikita mo parang totoo po pala na meron na pong sagot sa aking hinihingi. Ngayon, hatiin mo to sa ilang tao. Hatiin mo siya gawin mo ng 5. Hatiin mo siya sa 5 bagay. Sa pagbabayad, sa pagkukulang, yung utang, o ilan silang utang, itong ilang utang, ito isusubi mo ito. Bakit? Yung pag-aayos pa ng iyong tahanan ay mayroong pang kailangan kang gawin. Paglalagay ng mga muebles sa loob ng tahanan, yung kailangan ng iyong mga paslit o yung mag-aina, kayong mag-anak, kailangan nyo ito na nakasubit, na nakaayos. Hindi nyo ito gagalawin. Kaya i-divide nyo sa 5 ang matatanggap nyong panalapin. I-divide nyo yan sa 5, 3 yung babayaran nyo. Unti-unti yan, kung mas maganda, kung biglaan nga yung 3, ay magagawa ninyo yan. Bibigyan kayo ng 5. Thank you po. Salamat po. Salamat. Maraming salamat. Tumutulo po yung aking sorry. Hindi po ba ang mga nangyayari sa panahon na ito yung mga pagtuturo sa tunay na buhay, yung magkaroon ng kaliwanagan,
Kasi po yung mga nagtuturo ng mga relihiyon o mga paniniwala o mga aralan sa buhay kung paano makilala ang kamalian at ang tamang buhay. Hindi po ba sila sa kanila nagmula ang mga simulain ng tahimik na buhay, tahimik na kapaligiran. Bakit po ang mga nagtuturo ngayon ng aral sa buhay ay parang nung may mali katulad po ng paniniwala ng mga Muslim, paniniwala po ng mga Hindu, paniniwala ng mga Katoliko. Ano po ang para pong ang tao ay naliligaw o hindi malaman kung saan ang pupuntahang tamang aral katulad po ng mga nangyayari sa atin sa pag-aaral na ito. Tulad ng wika sa inyo, ang pagkakaisahin niya ang reliyon. Kapag nabuksan ang bawat isang kabuuan, yung pagpasok sa kanila ng buong may kapal, at naisabuhay nila yan, makikita niyo yan, hindi hindi darating yan sa hindi nila inaasahan. Pagkakaisahin ng reliyon ang bawat isa. Kailangan ang bawat isa ay magpatawaran sa kanilang pagkukulang. Pagkakaisahin ng reliyon sa buong daigdig. Kung nakita ninyo at narinig nyo na ang wika nga ng dakilang lumikha sa inyo, na ang mga kapatid nyo sa lihim, nandoon sa kalawakan o nasa ilalim ng tubig o nasa ilalim ng lupa, ay nakikipag-ugnayan sa inyo. Ang apat na elemento ay uminog sa buong daigdigan. Ganon din ang pagtatalo o pagpipingkian sa bayan. Ang bagay na yan ay binubuksan ng pangmatkapal sa bawat isang kabuuan. Binubuksan ito at pinakikilala sa inyo na ako'y darating sa panahon ng inyong kaabalahan. Ipakikilala ko na ako ang Diyos, ang una at ang wakas. Magpapakita siya sa hindi inaasahan ng sangdaigdigan. Manalig kayo at manampalataya sa kanyang pagdating. Tulad ng wika, hindi niya hahayaan at hindi niya ibig na ang kaguluhan o kagulumihanan ng bawat isa'y naghahari sa bawat isang kabuuan. Sapagkat hindi nila madirip o hindi nila makita ang dakilang lumikha sa kanilang sambahayan. Ulitin ko sa inyo, darating ang may kapal sa gitna ng kaabalahan ng buong sangdaigdigan. Marami po kasing nababahala sa mga nangyayari ngayon. Tulad po na umpisa na naman sa Israel. Hindi pa po natatapos yun sa Ukraine at Russia. Tapos sinundan po ng Israel. Parang may balang pa pong susunod ng mga kapatid namin sa maling doktrina, maling turo. Yung mga Muslim na nakikipaglaban, akala nila ay tama ang kanilang ginagawa. Marami pong nakakaawa na nasasama sa mga ganitong gawain ng mga taong walang kabaitan, walang malinis na isipan. Para pang nakikita ko'y labanan ng liwanag at dilim sa panahon na ito. Kaya po siguro ang mga tao ay winiwika niyo na darating sa panahon ng kaabalahan ng tao. Siguro po ay totoo nga nang mangyayari ang pagbabalik ng Panginoon sa bawat isa sa amin na patunay sa mga hindi naniniwala, lalo na po na naniniwalang walang Diyos, na paano sila isinilang
ay nakakaawa po kung sila ay mawala na dito sa kalupaan. Ang ibig ko lang pong malaman ay maaari po bang hindi o mabigyan ng tamang panahon ang mga kagulo na ito upang hindi pa lumawak o lumaki ang maraming maapektong mga kapatid namin. Salamat po. Tulad ng aking wika, hindi nyo pa naunawaan sa gitna ng kabananan. Sa gitna ng kanilang pakikipagtunggali o pakikipag-away o pakikipagdigmaan, gigitna ako sa kalagitnaan. Yan ang wika ng dakilang lumikha. Hahawiin ko lahat ng sagabal sa kanilang sambahayan. At makikita rin ninyo, kayo mismo ang magpapatunay. Kayo mismo ang makakakita na yan sapagkat wika nga, sa inyong pag-aaral, una kong hinahatid ang mga bagay nito upang kayo'y magbigkis na bigyan sila ng liwanag sa gitna ng kanilang kagulumihanan. Maghahayag ang pong may kapal. Bubuhos ang tubig. Ang wika ko'y bubuhos ang tubig sa gitna ng kanilang kabalan. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, bubuhos ang tubig, kalinsaway ang sikat ng araw. Uulitin ko muli, bubuhos ang tubig, kalinsabay nito'y ang init ng araw, na ang kapighatian ay kanilang maramdaman yung init na kanilang ginawa. Ang tubig ay kalamigan, lulurodin ang kanilang masamang gawi at asal, upang ang kapanapagan at kapayapaan ay maghahari sa kanila. Ang uhos ng lupa ay mananatili pa rin sa kanilang kabuuan. Doon ako maghahayag sa gitna ng kanilang pag-aalala o sa gitna ng kanilang pagpipinggian. Magpapahayag ako. Salamat. Salamat po. Sino pa po ang makikipagtalastasan sa kalagitnaan? Wala pang magtatanong po ulit. Pwede pang malaman kung di ba po sabi nyo kayo darating, ibig sabihin po ba darating na parang parang energy or physical na darating po, or parang invisible? Ano yung physical na anong sabi mo? Paano Parang tao reincarnation po, or darating na yung damdamin kalooban ng kapayapaan, gano'n po. Halimbawa ko sa iyo, ang buhos ng ulan sa kanila ay hindi mahuhupa. Kalinsabay ng pagtila, ito ay yung sikat ng araw naman ay maghahari. Kalinsunod niyan ay ang pag-anod ng lupa o pagdaos-dos ng lupa. At doon sa kalagitnaan na yon, magpapahayag siya sa pamamagitan ng liwanag. Naintindihan nyo? Sa bayan nila, bihira ang ulan. Bubuhos ang tubig ulan sa kanila. At ito'y hindi matitila hanggat ang kanilang kabuuan ay hindi humuhupa. Pagkalinsabay niyan, saglit lang ang init ng araw ay lalabas. At ang kanilang kabuuan ay maramdaman lang kung gaano kainit yung kanilang kabuuan, yung damdamin nila. Muli-uling bubuhos ang ulan upang maramdaman nila ang kalamigan. At kalinsabay niyan yung pag-uhos ng lupa. At doon na magpapakita ang mga kapal. Panalanginan nyo at bigyan nyo sila ng pagbabakod na magkaroon sila ng kapayapaan at magkaroon sila ng sunduan o pagkakasundo-sundo ng bawat isa.
sapagkat sabi nga ninyo na kabag-habag ang hindi sa akin nagpadiklog. Yan ang wika ng dakilang wika. Doon sila ay maiiwan sa gitna ng Hades o sa gitna ng kadalamhatian. At kung iniwika nga ninyo kung bakit ang maraming salita na naganap noong unang panahon, sa kadahilanan yung salitang wika, kanilang sinaganap, dapat ikaw ay kilalanin mo ang Poong May Kapal, nang sa gayon ang salita ko ay maghahari sa iyong kabuuan. Ikaw. Talinghaga pa rin yung winika ng nakilang lumikha sa lahat, kaya nagpasalin-salin yan sa salita ng isang katauhan. Kung paano nila ito minestra, kung paano nila ito isinagawa. Kaya nagkaroon ng salita dyan dahil yung action. At doon nagkaroon na ng tinig yung kanilang inasal. Para pagkakaisahin lahat ng reliyon. At yung panahon na yan, dapat ay magkaroon na ng pagkakaugnayan ng lahat at bawat isa sa Poong May Kapal. Kayo, na nag-aaral na, kailangan na magkaroon kayo ng pakikipag-ugnayan sa Poong May Kapal sa pamagitan ng inyong paggawa ng kabutihan at matapat na paglilingkuran. Yun lamang po. Love, excuse me po. Love, makakarating ka, kaya nakakasama ka kaya sa 22 dito sa bahay? Nakamute ka. Linggo po yun, di ba? Oo. Opo. O sige, punta ka dito na mga around 4:30. Opo. 4:30. Oo. Magdala ka ng ano ha? Pangbayad. Hindi po kasi magpapakairo po kami. Nakaset po sa bahay yung kakairo sa Ay, amin. sige po. So magdala ka ng pambayad mo ha? Opo. Pagpapagin lahat ang buto mo, Ate Lovely. Bulat lahat ang buto. Sige. Makakapakaya yon kasi sa bilbil nila. O joke lang. Medyo maliit na to. Kaya yun po. Kaya nga yung bilbil ko eh. Lemon spoon. Kita na lang po tayo. Opo. Dapat wala kang kiliti. Hello. Di Ako, kita. Baka mabigla Ako, kang tsaka kiliti ka. si Lydia, ang ano niya, aray ko. Ako naman, tawa ko ng tawa. Panay aray ko. Ako naman, kada hawak naman, puro tawa naman ako. Kasi nakikinig talaga ako eh. Hindi na po ako kasi may bisita kami. Meron ho kaming pag-uusapan ngayong gabi. Hindi ko alam biglaan po. See you on Saturday po. 20. Si Joy wala. Absent po. Nasa ano po, birthday na aking apo. Ako 21 po pala. Love you. Sabi po. Bye po. Bless you. Love you. See you. Salamat po, Jay. Okay. Thank you everyone. Thank you. Thank you po. Bye-bye po. Ingat po kayo. Bye-bye. Thank you. Ingat ka din. Kayong lahat. Po. Bye. Bye. Bye-bye. Salamat po. Sa bless. Salamat din po. Gandang umaga. Magandang umaga po. Ay, Michelle. Thank you po. Bye-bye.